ninyo makakamit kung wala ang mga taong gumagabay, nagmamahal at sumusuporta sa inyo. Kaya ngayon, marapat lamang na ibalik ninyo sa kanila ang pasasalamat dahil sa tagumpay na inyong natamo. Pakinggan po natin ang mensaheng pahatid para sa mga batang nagsipagtapos ni Brother Armin A. Luistro, DepEd Secretary, na babasahin ang kanyang kinatawan sa katauhan ng pinakamahusay, napakatalino at pinakamaunawain si Dr. Vilma B. Montemayor, Education Program Supervisor 2, Field Technical Assistance Division, DepEd NCR. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga bata, tayo muna tayo. Tignan ninyo ang lugar na kinauupuan ng inyong magulang. Kaway-kaway at sabihin, "Salamat po nanay, tatay." Sa ating mga guro, palakpakan nyo sila. That is for a job well done. Thank you. Sige, maupo na kayo. Dr. Andon, Dr. Bautista, Dr. Mataak, ang pandistritong pansangay na taga-Masid ng District 7, Ma'am Salome Castro. Sino pa ba? Of course, ang mga kasama ninyo ditong mga guro. Pero bukod tangi po, ang principal po ninyo, ang punong guro, Ma'am Acosta. At sa mga principal na naandito, si Sir Nesty pala, baka magtampo. Si Ma'am Bilaw at si Ma'am Fe. Magandang hapon, mga magulang ulit. Ako po bilang kinatawa ng rehiyon ay ipinagmamalaki ko. Dito po ako nanggaling sa Taguig, Pateros, sa division na to, bago po ako napunta ng regional office. And now, I'm back para to pay tribute to all of you. Hindi ko na po patatagalin kasi ang role ko this time is to read the message of Secretary Luistro. And let's start. Nasa inyo yan. Pakitignan ninyo. Baka mali ang pronunciation ko. Okay? Isang mainit na pagbati sa isang mahalagang yugto ng inyong buhay. So this is a very, very important occasion. Ibinabahagi din natin ang pagbating ito sa mga opisyal ng ating eskwelahan, sa mga guro at magulang na hindi nagkait ng kanilang pagmamalasakit upang mabigyan kayo at tayo ng edukasyon na magiging baon sa buhay. Mahalaga ang okasyong ito dahil naganap ito sa gitna ng isinasagawa nating malawakan at malalim na pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa, ang K-12, na kumpleto nating inilatag at ilalatag sa darating na pasukan sa Hunyo. Umaasa kami na naihanda na namin kayo ng buong husay upang maayos ninyong maharap at mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagbabagong ito. Muling ipinapaalala sa atin ang temang kabataan mula sa K-12, tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Ang mahalagang papel ng kabataan upang maitatag natin ang isang pamayanang inaasam nating lahat. Ang masayang bukas ay laging may nakalaan na lugar para sa mga nagsisikap na isaayos ang sariling buhay at sa mga handang maglingkod sa kapwa. Lagi ninyo sanang maaalala ang mga tagubilin na kung dumating ang sitwasyon na may pagkakaiba-iba, maging tulay nawa kayo sa pagkakaisa.
Sa yugto ng buhay ng kagipitan, matuto pa rin tayong maging mapagbigay. At sa panahon na maraming suliranin, laging pairalin ang katwiran at ang pusong bukas upang matawid ang mahirap na daan. Nasa inyo ang lakas ng katawan at talas ng isipan upang laging itaguyod ang pagmamahal sa bayan. Sa inyong paglabas sa silid paaralan upang harapin ang tunay na buhay, laging tandaan na ang mundo ay puno ng magagandang pagkakataon at walang limitasyong posibilidad. Hanapin natin ito at angkinin gamit ang edukasyong pinanday sa loob ng paaralan. Sa aking mga minamahal na guro, sa aking kapwa guro, mga kawani ng paaralan, lagi sana nating alalahanin ang ating bokasyon na maging tagapaghubog ng mga mamamayang hindi lang iniisip ang sarili, kundi maging ang kanyang kapwa, lalo na ang ating bayan. Muli, ang aming pagbati at panalangin na dalhin nawa kayo ng inyong mga puso sa tagumpay. Patuloy tayong magsama-sama para sa edukasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Naintindihan niyo ba ang mensahe ni Brother Armin? Oh, basahin niyo uli ito pagdating ninyo sa bahay and try to explain this to your parents. Ito ang isang gabay ninyo sa inyong kinabukasan. Maraming salamat. Malugod ko pong ipinapaalam sa inyo ang pagdating ng ating kagalang-galang Mariela Arnie at Lani L. Cayetano, punong lungsod ng Taguig, kagalang-galang Ricardo S. Cruz Jr., pangalawang lungsod ng Taguig, mga konsehal ng lungsod ng ikalawang distrito, Honorable Arvin Alip, Honorable Maria Mir Supan, Honorable Pami Zamora,
Pakinggan po natin ang makabuluhang mensaheng ihahatid sa atin ng pinakamabait, napaka-supportive na punong lungsod sa buong NCR, kagalang-galang Mariela Arnie at Lani Cayetano. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat. Maaari kayo magsiupo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Una, siyempre bago ako magsimula, nais nating i-dedicate sa ating Panginoon ang napakahalagang okasyon na ito, kundi dahil sa Kanya, hindi nagkaroon ng kakayahan ang ating mga estudyante na marating itong puntong kinalalagyan nila. So siguro, bilang tanda ng pasasalamat natin, magbibigay muna tayo ng isang malakas na palakpak ng pasasalamat sa ating Panginoon. Siyempre, pangalawang bahagi ng aking talumpati ay ang pagbibigay ng pagpupugay sa mga kapartner natin. Pag ang pinag-usapan ay edukasyon sa lungsod ng Taguig, Department of Education ng ating pong sandigan. And so, today, I would like to acknowledge the presence of our Regional Supervisor for EPS2, Dr. Vilma Montemayor. Palakpakan po natin siya. Ang ating pong OIC, but ngayon ay hindi pa natin kasama, represented by Dr. George P. Tizon, palakpakan din ho natin. Ang ating pong Supervisor for Science, Dr. Leticia Andor. Ang ating pong Public School District Supervisor OIC for Cluster 2, Ma'am Bernadette Bautista. And for Cluster 1, Mr. Nestor Ramos. Malakas na palakpak para kay Sir Nestor Ramos. Our Education Program Supervisor for Kindergarten, Madam Salome Castro. Our Coordinator for Sports, Irene Bilao. Our Coordinator for Journalism, Ma'am Fe Rodriguez. Our Division Alt Coordinator, Dr. Daisy Mataak. Kasama din po natin ang punong guro ng Tanyag B. Walang iba kundi si Ma'am Julieta Acosta. Maaasahan, napakasipag, talagang nagsilbing ina ng mga estudyante, tagagabay ng ating mga guro. Maraming salamat, ma'am. At syempre, mapalad po tayo kasi kasama din natin ang dalawa sa napakasipag na principals natin mula sa iba-ibang mga paaralan. Nandyan si Ma'am Celia Zuniga at Ma'am Josefina Granada. Sa araw na ito, kasama ko din yung aking mga kasamahan sa public service. Pasensya na kayo. Kailangan kasi nabibigyan nating pugay itong mga taong ito na hindi naman sila nagkakaroon ng oportunidad hawakan yung mikropono sa mga okasyong ganito. Pero kailangan nakikilala nyo yung ating mga opisyales sa Department of Education. Ganun din ang mga opisyales naman nating pambarangay na pinamumunuan ng ating kapitan na Malu. Pagsisihan, nandito ba ang ating kapitan? Napalakpakan po natin at Kagawad Joseph Tuyay. Sa bahagi naman po ng lokal na pamahalaan, syempre nandyan yung palagian kong kapartner sa public service, Vice Mayor Ricardo Ading Cruz Jr. at ang mga konsehal mula sa ikalawang distrito sa pangunguna ni Konsehal Noel Dizon. Nakita ko kasama natin ngayon. Konsehal Arvin Alit, Konsehala Maria Mer Supan, ang bunso natin sa konseho si Konsehala Pami Zamora. Mamaya po, darating pa yung iba nating mga kasamahan. Ngayong araw po ay malugod ko po ding binabati yung makakasama ho natin sa paglilingkod, si Engineer Jaime Garcia. Nandyan po siya kasama natin. I will go direct to the point. Ano ba yung mensahe ni Mayor Lani Cayetano sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito? Simpleng-simple, madali ninyong matatandaan. Kasi para lalo nyong maunawaan, ipapaspell ko muna sa inyo. Mga bata, meron ba kayong mga pangarap sa buhay? Yung dreams na tinatawag. Meron ba kayong dreams? Ayan. Okay. Sisimulan ko yung special message ko para sa araw ng inyong pagtatapos sa pamamagitan ng spelling portion. Payag ba kayo? Magsi-spelling portion tayo. Kayo mag-alala. Madali lang naman ang ipapaspell ko. Gusto kong i-spell ninyo ng sabay-sabay yung salitang dreams. Okay? Are you ready? Mga magulang, kasama kayo ha, mga teachers, kasama ha. Lahat tayo kasi ang message ko, hindi lang patungkol at relevant sa mga estudyante, kundi pati sa ating lahat. Okay, sabay-sabay nating isi-spell ang word na dreams. Ready? 1, 2, 3. Teka muna, time first. Okay.
Di ba ang turo ng teachers, pag magsispell, kailangan babaybayin muna, sasabihin muna ang salita, pagkatapos babanggitin ang bawat letra. Tama si Ate Lani, mali? Tama. Oh, yun pala naman. Uulitin natin ha. Spell dreams. Very good. Palakpakan niyo ang sarili. You deserve naman talaga pala na makagraduate kasi very good sa spelling. Palibhasa, madali lang. Pero alam nyo, ngayon naman, gusto ko ibukas nyo yung mga isip ninyo at gusto ko hanggat maaari i-absorb ninyo yung mga kahulugan ng bawat letra ng salitang dreams. Para sa akin, ang D sa salitang dreams ay nangangahulugan ng disiplina. As students, and as parents, as educators, as public servants, napakahalagang maging panuntunan at gawin natin yung disiplinadong pamumuhay, hindi po ba? As students, we always expect you to be disciplined in your studies. Disiplinado sa oras ng pag-aaral, disiplinado ang oras sa paglalaro, pakikibarkada o pakikipagkaibigan, pagko-computer, panonood ng TV, dapat may disiplina. Sapagkat kung walang disiplina, walang magiging direksyon ang inyong buhay. Sa disiplina, relevant din ito sa ating mga nakatatanda ang pagsunod sa mga simpleng pinag-uutos ng batas. Mahalagang ma-practice natin as adults kasi nakamasid sa atin, nakatingin sa atin ang ating mga kabataan. Kung inyo pong sisiyasatin ang mga pinakamauunlad na bansa sa buong mundo, iyan po ay ang mga bansa na mayroong mga mamamayan na sobra ang pagka-disiplinado. So babaunin dapat nating lahat yan, lalo na ng mga graduating students ng batch 2016. Ano nga ho ulit yung D? Discipline. Disiplina, discipline sa salitang Ingles. Ngayon, ano yung susunod na letra? R. Ano kaya ang kahulugan ng salita, ng letter na R? Respect o respeto. Yan. Napakahalaga na bilang mga estudyante, manatiling buhay ang pagrespeto sa kapwa-tao, sa mga nakatatanda. At ito yung aking pagsusumamo, pakikiusap. Yung respeto sa mga magulang. Sadly, dear students, kapag ako nakakipag-usap sa inyong mga magulang, kakamustahin ko kayo, minsan may mga magulang nag-open up, ang sasabihin ng mga magulang, mabait naman ho yung anak ko, kaya lang minsan, nakakalimot, nasasagot ho ako. Masakit yan sa kalooban ng inyong mga magulang. So please, always be respectful sa inyong mga magulang, sa inyong mga guro, kasi ang pagkatao ninyo ay mahuhusgahan sa uri ng pag-uugali ninyo. Pag walang respeto ang isang bata, kahit na anong talino mo, nako, hindi yan magkakaroon ng saysay because you do not know how to respect others. Hindi ba? So malinaw ba yon mga estudyante? Kailangan laging tayong respectful. Ano yung susunod na letra? E. Ano kaya yung letter E? Napakagaling. Education. Ito yung dahilan kung bakit ang lokal na pamahalaan ng Taguig ay patuloy ho na nag-i-invest sa edukasyon ng mga kabataang Taguigenyo. Naniniwala ho kasi ako na pag may edukasyon, mahirap, middle class o mayaman ka, basta kayo binigyan ng access to quality education, may laban naman talaga ang isang tao, hindi ba? Now, ano yung message na gusto kong i-convey sa batch 2016? Sana you value the education that we are providing for you. Yung paghihirap ng mga magulang, mga guro, at namin sa lokal na pamahalaan para ibigay sa inyo ang mga pasilidad, ang mga kagamitan, pahalagahan ninyo because you know, in other parts of the country, particularly in the Visayas and Mindanao, hindi kayo maniniwala kung marami pa tayong mga kakulangan sa atin pong mga kagamitan, pasilidad sa ating paaralan. Di kayo maniniwala, baka maiyak kayo pag napanood nyo. Yung mga estudyante had to walk
5 to 10 kilometers just to reach the nearest public school para lang makapag-aral. Mayroon pong mga teachers, kailangan mag-cross ng river, yung iba ho, namamangka, ang lalaki po ng mga alon, sinasagupa para makapunta sa mga eskwelahan, makapagturo sa mga estudyante. Mayroon pong mga estudyante na pasok sa eskwelahan, alang uniforme. Walang mga sapatos sa kanilang, walang pangsapin sa kanilang mga paa. They don't have complete notebooks. Ang mga bag nila, kung ano lang ang napulot na plastic, yun na yung kanilang ginagamit sa pag-aaral. My question is, in the city of Taguig ba, kailangan gawin ng mga kabataan yun para lang makapag-aral? Hindi ba? Hindi natin kailangan gawin yun. In fact, magka-college kayo, nakahanda na ang scholarship program ng City of Taguig, hindi ba? Ngayon, nasa elementarya kayo, pag kolehiyo nyo, pinaghahandaan na. Diba? Para kayo makapagpatuloy ng pag-aaral. So please, value your education. Ang susunod naman ay letrang A. May makakahula ba kung ano ang A? Ha? Nako, dami nang nanguhula. Ang A para sa akin ay yung tinatawag na ability o abilidad. Alam nyo, ito totoo ha. Sa mga job fair na ginagawa natin sa City of Taguig, ang dami-daming mga estudyanteng aplikante para sa trabaho, yung mga graduates na ba, mag-a-apply sa trabaho, ang tatalino. Teachers, listen to this. Kasi kailangan mabantayan natin yung level ng growth ng ability ng ating mga estudyante. Matatalino sila, pero dahil hindi nag-focus sa ability, na pati yung communication skills, hindi na practice yung abilidad sa music, arts, and sports, mahuhusay naman, hindi nalinang. Dahil ang nag-focus na lang doon sa education, yung naaaral sa libro. Ang gagaling ng mga bata, pagdating ng interview, hindi po makasagot. Sa job interview, hindi nakakakuha ng trabaho. Ano yung sinasabi natin? Hinahanap natin yung balanse. As we focus on our academic growth, yung pagpapatalas ng isip, it is also important for all of you to improve, to nurture your abilities. Nakukuha ba ng mga bata yon? Hindi kasi yan pwedeng maghiwalay. Yung edukasyon at yung abilidad, dapat laging magka-partner yan, laging magkasama yan. Ano naman ngayon yung letter M? Ha? Nako, iba-iba na yung kanilang mga bula. Para sa akin, yung M, kailangan natin to kasi ito yung nagpo-fuel sa atin na gawin, abutin yung mga pangarap natin. M is for motivation. Diba? So, yung mga magulang, pag tinanong ko sila, ano ho bang mga motibasyon nyo? Bakit ho yung ibang mga magulang, kahit napakalungkot, mag-OFW? Ha? Bakit sila mga ibang bansa? Ano ba ang motibasyon nila? Pag tinanong ko sila, ang isasagot sa akin, ang motibasyon ko kasi yung aking pamilya. Pangarap ko yung mga anak ko, hindi maranasan yung hirap na dinanas ko nung kabataan ko. Ang pangarap ko yung misis ko, mabigyan ko naman ng maayos-ayos na tirahan. Yung aking pamilya makaranas na meron namang dagdag na perang magagastos para sa mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. So yun yung motibasyon nila. Kayong mga estudyante, anong motibasyon ninyo? You always have to check your motivations, ha? Kasi minsan, yung iba, ang motibasyon nila at nagbibigay inspirasyon sa kanila, pagbabarkada. Eh, buti kung ang pagbabarkada ay mga mabubuting impluwensya, eh kung hindi. You always have to check your source of motivation. Dapat ang motibasyon ninyo ay mga bagay na makabubuti sa pag-unlad ninyo. Okay, ano nga ulit yung letter R? Ako. Ayun, kala ko nalito na kayo. Ano yung letter E? Very good. O, babalik tayo sa huling letra. Ano yung huling letra? Letter S. Ano naman kaya yung letter S? Ha? Ang S ay napakahalaga nito. S ay nangangahulugan ng pagiging selfless. Mayroong kasabihan na walang sino man ang nabubuhay ng para sa sarili lang, hindi ba? So, normal, human nature, yung titingnan mo, yung pangailangan mo at kapakanan mo. Self, self, self. Pero, sabi po nila,
ang buhay ng tao mas nagkakaroon ng meaning kapag tayo daw po ay marunong ding magmalasakit sa ating kapwa-tao. Yun ang kukumpleto ng ating dreams para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Ngayon, tapos na yung ating spelling portion. Tapos na rin yung lecture portion ni Ate Lani. Eh ngayon, anong kasunod doon? Di ba quiz na? Alright. Ano yung letter D? Humina na. Ano yung letter D?